Ano po ba yung nature ng kanilang employment, ng kanilang trabaho? Project-based. Sila po ay direct hire sa kumpanya, ngunit makalaunan po ay pinuha po sila ng supervisor nila bilang subcon na lang po. Ganun lang ba? So hindi sila regular employees? Ganun ba yung lumalabas? Opo. Opo, sir. Okay, kung project-based po yung employment ninyo, okay, ano yung project na dapat ninyong ma-accomplish? Sa cement plant po kami. Tapos, ang sinasabi po ninyo, madam, hindi na po kayo pinapasahod. Opo, dahil po, sir, tinawagan ko po si Sir Jensen, yung manager po ng Rajtech. Ang sabi po sa amin is, binayadan na daw po sila. Ang dahilan naman po sa amin ng boss is, iniipit daw po siya ng Rajtech. In short, hindi natin malaman kung asan yung pera na dapat ipampasahod sa inyo. Ganun po ba? Opo, sir. So, yung Rajtech, ang sinasabi, bayad na sila. Opo, yun po ang nakarating po sa amin. Kanino daw nila binigay? Kay Boss Jonathan po. Sir, yung lahat po ng proof of voucher po namin, nandito po na ipasahod po. Bali po yung aming huling dealing po, hindi po namin nakuha. Na may proof din po kami na pirmado po ng aming site manager, project manager, at saka po ng engineer. Teka lang Jonathan kasi mukhang napapalayo tayo Baguhin ko yung tanong, okay? Una, magkano na ba dapat ang natanggap ng mga empleyado nyo? Ito po yung sinasabi po nila na 2.4 na nasa akin pong... Sinong nagsabi na sa'yo yung 2.4 na yan? Si Rajtech po. Si Rajtech po ang may sinasabi pong nasa akin na po yung 2.4 pero Okay. ang binigay po nila sa akin is 900 po noong July 20 po. In other words, Jonathan, nagmumukhang hindi totoo yung sinasabi ng Rajtech na ibinigay na sa'yo yung kabuang pampasahod sana. Yes po sir. Bali may last billing po kami natatakbo po na hindi po nila binigay na ang cover po ay yung July po na pasahod. Ma'am Ronalyn, magkano na po ba lumalabas yung atrasado, yung hindi po ninyo natanggap? Umaabot daw po ng 6 million daw po. Tapos natingil nga po nung last is 2.4 million. Kaya ngayon po, nagtanong na po kami sa pinakamataas kung nasaan po yung billing na yon. Bakit po? Ang tanong po namin, nasaan na po kaya yung sahod namin kasi hindi po maibigay ng buo. Napakatagal po kasi magbigay ni Rajtech po ng ng collection billing po. Pag kumuha po kami ng pera, halimbawa po kumuha po kami ng June 10 na ang nakuha ko po ay 1 million. Ang susunod po noon, June 29 po. Teka lang I'd like to clarify Jonathan. Ikaw ay, tama ba, supervisor sa Rajtech? Apo, supervisor po. Ano po, bali ako po yung sumabcon po kay Rajtech po. Kung subcon ka, hindi ka talaga si Rajtech. Hindi po ako si Rajtech. May main po ako, yung main contractor ko po, Rajtech po. Tapos... okay. So, ibang entity ka, Jonathan. So, Opo. ang main contractor is si Rajtech, sinubcon sa'yo, Jonathan. Opo. Tapos, ikaw ang employer ni na Ronalyn at ng mga kasamahan niya. Ako po yung nila, supervisor po nila, opo. Okay, hindi. Kasi kung ang nirarason mo, Jonathan, is dahil ang tagal ni magbayad ni Rajtech, una sa lahat, if you are the employer, labas na yung mga empleyado mo sa usapan ninyo with the general contractor. Lalo na kung sinasabi nung mga empleyado mo, alam pala nila na nagbayad na yung general contractor mo, kahit papaano, may pangkukuhanan ka na dapat ng pampasahod mo sa mga empleyado. Ano po sir, hindi lang po ako, supervisor lang po ako ni Rajtech na ginawa lang din po akong subcon. Alam mo, ang gulo na tuloy, Jonathan, ano ka ba talaga? Anong company ka? Kasi otherwise, that's labor violation. Sir, ano po ako? Ano po ako? Lumalabas mukhang labor-only contracting tong ginagawa ninyo. That's prohibited. You know that? Binigay lang po sa akin yung project po na supervisor po nila po ako dati na naging ginawa po nila akong subcon. Ganun po ang kasi nangyari po. Jonathan, eto I hope we are on the same page here. Pag ginawa kang subcon, ibig sabihin, ibang entity ka na. Okay? Hindi ka na Rajtech. Okay? Sinubcon nga kung Rajtech ka din, bakit pa sila nagsasubcon kung sila lang din naman? Si Rajtech po kasi sir yung ang nagpapasahod po talaga sa amin. So, saang company ka, sir? Rajtech po, Rajtech. Si Rajtech po ang nagpapasahod po sa amin. Naguguluhan na kaming lahat dito ngayon. Miss Ronalyn, kanino ba kayo tumatanggap ng mga utos? Kay Boss Jonathan po. Kanino nyo tinatanggap yung mga sahod ninyo?
Sa mismong Rajtech po. Sir Jansen, kayo po ba nagpapasahod dito kina Ma'am Ronalyn? Directly po, hindi. Kasi ang kausap po namin dyan ay subcontracting namin si Jonathan. ng Pero labor. kanina, etong si Jonathan, sinasabi niya sa Rajtech din siya. Oo, initially po, sa Rajtech po siya. Okay. Ngayon, nagkaroon kami ng na ipakyaw nila yung trabaho. So, kukuha sila ng kanilang grupo. So, nagkaroon kami ng agreement at meron silang contract sa amin. Mm-mm. So kami po ay walang direktang involvement sa mga tao nila kasi sila na yung nagpapasahod. Okay. So ganito po yung naging problema. So hinihingi ko po sa kanya kung ano ang total mo pang kailangan at hindi mo nakokolekta. Yung sinasabi niya pong last billing na sinasabi niya, sabi niya, according po sa kanya ay 435,000. Okay. Ngayon, ang tanong ko po, yung bang 435,000 na yan, sa lahat po ng hindi niya napasweldo for 5 weeks at saka 3 weeks yung iba, do you think kakasya pa ba yan sinasabi mo na yan? So, ang sabi ko sa kanya, naibigay namin sobra-sobra pa kung pinasweldo mo yung mga tao mo. Kaya po yung mga tao na yan, kausap ko si Ronalyn, si Jessie, kasi nung sinasabi po ni Jonathan sa GC nila na iniipit siya ng Rajtech at hindi binibigay ang kanyang progress billing, doon na po ako nagsalita. At doon nila naintindihan na bayad na pala. So, ang dapat naming habulin si Jonathan. Sir, ito po sa sitwasyon na ganito po, kung yung 2.4 po ay naibigay po ng buo, mapapasahod po namin ng buo. Kayo po yung employer ni na Ronalyn at lahat ng mga kasamahan niya dyan. Apo. Bilang employer, obligasyon mong magpasahod sa kanila. Kung Apo. ang sinasabi mo ngayon is dahil hindi naman kompleto yung ibinayad sa akin ng aking general contractor na si Rajtech Industrial, problema mo na yan. Hindi dapat pinoproblema ng mga empleyado mo yan. Apo sir, Hindi mo ko siya lang po- pwedeng gawing excuse o rason na, oy, teka lang ha, alam kong nagtrabaho kayo ng ilang buwan pero pasensya na, hindi rin ako nabayaran. So, damay-damay na to. Hindi siya ganon. E di habulin mo yung general contractor pero wag mong idamay yung mga empleyado mo. Apo sir, kinakausap ko naman po sila. Jonathan naman, hindi sasapat yung kausap lang. Eh kung pag-usapan na natin yung pangangailangan nila, eh di dapat binayaran mo na lang. Anong magagawa ng usap-usap ngayon? Sabihin natin na hindi mo talaga natanggap yung 2.4 million, ang natanggap mo lang is magkano? 1.5. Kahit pa paano may pampasweldo ka pa rin eh. Asan yung pera? Sinasagi pong 2.4, ito po yung sa 1.5 at saka po 900 na naipasahod naman po ito. Ito po yun, bali ang napasahod po sa kanila, pag kumuha po kasi ako ng June po, papasahod po namin is May na po. May po ang napapasahod po namin. Sa sobrang delay po kasi ng bigay ng aming GenCo po. Kailan mo maibibigay yung nararapat na matanggap nila? Sir, pwede po ba makiusap ako kay Sir Jensen, sir? Kasi may last billing po kasi kami na hindi po talaga Ayan, naibibigay. nakikinig ngayon si Sir Jensen Peralta. Sir, humingi naman ako ng tulong sa inyo. Ba't nag-umabot po sa mga ganitong point? Kasi ako po, alam niyo naman po ako, hindi naman po ako mayaman para po sa lahat ng ganito. Ilang wait beses lang po. na kitang pinagpaliwanagan. Diba? Sir, Ang hinihingi mo sa aming last pay ay wala pang 200. Ang hinihingi sa iyo ng mga tao mo ay 5 linggong sweldo. So paano mo ngayon iduduktong yung 200 do sa hinihingi na sweldo ng tao mo? Na kami ang ginagamit mong dahilan sa kanila. Actually, dinadrag mo yung pangalan ng kumpanya. Ganun na nga ang nangyayari. sir, Hindi alam niyo po tama kung bakit, ito. Sir, hindi naman po sa saan po ba ako kumukuha? Sa inyo lang po talaga ako umaasa na pagpasahod po sa tao. Wala po akong Eh bakit? pinagkukuha. Meron ba kaming hindi naibigay sa'yo? Meron ba kaming hindi naibigay? Hindi ba binigay naman namin sa'yo? Yung 435 po, sir, nandito po si Louie, yung gumagawa po ng billing po and progress billing po. Napirmado Okay, po ni sige. manager. Yung 435 na sinasabi mo, hindi ba sabi ko sa'yo makipag-reconcile ka sa opisina? Ang dami mo pang deductions na tatanggalin namin. At sinasabi ko nga sa'yo, nasa 200 na lang matitira sa'yo. So do you think yan yung ipapangako mo sa mga tao mo? Alam mo, Jonathan, ikaw ang makakasagot ng lahat ng ito eh.
Kung ikaw ang empleyado, sagot mo yan. Opo sir, kung sino po yung mga... Asan pa yung pera? Asan yung pera, Jonathan? Asan yung pera? Sir, pinasahod po talaga sa lahat eh. Tapos may mga expenses po talaga eh. Hindi ko naman din po kayang ipaliwanag. Hindi, ng pero gusto kasi ko. as an employer, yung sahod, hindi naman biglaan yan na parang, ay magpapasahod pala ako. Hindi naman biglaan yun eh. Hindi naman sorpresa sa'yo. May tao ka eh. So alam mong magpapasahod ka talaga. So dapat man lang, ibinudget mo na. Ikaw ang naiipit dito at huwag mong ipasa yung bintang sa kahit kanino. Sir Darius, we'd like to bring this to your office para po sana mahanapan natin ng solusyon, no? Pagtagpuin natin sila muli ni na Sir Jonathan Evangelista, maybe he can come up with a definite date kung kailan sila mababayaran. He should comply kung anumang commitment niya, pero kung wala po talaga, talagang kasuhan po yan. Yes po, yun po ang maaaring kaharapin kung hindi talaga matutugunan ang nararapat na ibigay sa mga empleyado. Nasaan ang pera, attorney? Ayun na nga ang tanong. Okay. Nasaan ang pera? Kasi kahit pa paano opo. yung magkano yun, 1.5 or Yes, 2.4 yes, million, opo. malaki pa rin yun eh. Ma'am Ronaldine and Sir John Peter, may darating po na reporter ni Senator Raffy dyan po sa Batangas upang kayo po ay masamahan po dito sa tanggapan po ni Mr. Darius Lubis ng Dole, Batangas. At bibigyan namin ng chance na makapag-usap-usap, no, at mabayaran kayo nito ni Jonathan Evangelista. Okay po, ma'am. Apo.